Mga katambay, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambay mga kabayan. Magandang araw po muna, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan mga kababayan. Ito po, samahan niyo po yung likod, komentuhan na po natin. Ito pong ginawa po ng embassy o Philippine Embassy po sa kay dating Pangulong Duterte na wala pong pahintulot man lang ng pamilya, lalong-lalo po ng Vice President at siyempre po ng mga abogado po ng dating Pangulong Duterte. Ang ginawa pong sinasabing welfare check pagtingin sa kalagayan ng dating Pangulong Duterte, mga kababayan. Kinundi na po sila rito ng Vice President. Bakit po nila ginagawa ito? Samantalang ang Pilipinas na mismo o sinasabi ang gobyerno ng Pilipinas sa pangunguna po ng pamahalaan ngayon ng binagawang Pilipinas, ayaw na nga pauwiin o pabalikin ang dating Pangulong Duterte. Mas mabuti pa yung ibang bansa tatanggapin ang dating Pangulong Duterte. Ibang klase po ang pamahalaan natin. Pakinggan po natin ang balita at ano po ang komento ng ating Vice President. Ukol po rito. Naglabas ng pahayag si Vice President Sara Duterte hinggil sa natanggap nitong impormasyon mula sa Malacanang na nagsasabing nagsumite ng ulat ang Philippine Embassy sa The Hague kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay ng kalagayan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC Detention Facility. Ayon sa pangalawang Pangulo, walang pahintulot mula sa pamilya Duterte ang umano'y welfare check kung saan nakapanayam ng mga opisyal ng administrasyon ang kaniyang ama. Giit ni VP Duterte, pang-aabuso ito sa patakaran ng consular visit at inilalagay nito sa panganib ang buhay at kaligtasan ng dating Pangulo. Babala pa nito, mananagot ang ICC, gayon din ang administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. kung may masamang mangyayari sa kanyang ama. Anya, hindi kailangan ni dating Pangulong Duterte ang ganitong klase ng pagbisita dahil ang pamilya nito mismo ang nag-aalaga at kumakalinga sa kanya. Sa ngayon ay inaantabayanan pa ang reaksyon ng Malacanang hinggil dito. Ibang klase po ang Malacanang, grabe. Ibang klase. Wala man lang pahintulot sa pamilya Duterte at nilalabag din po ang patakaran sa ICC. Napakalakas naman po pala, mga tambay. Napakalakas ang mga ito. Napakadali po sa kanila lahat. Bakit kaya, mga kababayan? Dahil kaya sa sinasabing sabuatan? Hindi kaya. Ganito po katindi ang ginagawa po nila sa pamilya Duterte, lalo-lalo po sa dating Pangulong Duterte. Samantalang dating Pangulong Duterte ay hindi man lang po makakuha ng suporta sa gobyerno ng Pilipinas. Dahil mismong gobyerno ng Pilipinas, sa pamamahala po nila, ay ipinatapon po ito ng walang due process. Pero ngayon, mga kabayan, mukhang may nangangamoy po rito. Kaya po nila chinecheck, di ba? Chinecheck po nila ang dating Pangulong Duterte ng pamahalaan. Bakit kaya? Para hindi pagbigyan ang interim release ng dating Pangulong Duterte? Bakit po nila check, mga kabayan? Bakit? Kailangan po ba may approval pa ng Pilipinas ang pagbigay po ng interim release? Hindi kaya? Nagtatanong lang po si Kamanong, ang susundin ba rito ay yung nagbayad sa ICC? Para po ang dating Pangulong Duterte ay nililitis sa ICC? Hindi kaya? Nagtatanong lang po ako. Mukhang may something fishy po rito, mga kabayan. At wala man lang pong kaabog-abog. Wala man lang pati po dito sa pamilya, hindi alam. Walang abiso. Ibang klase. Hindi na po ba kailangan ng abiso? At hindi naman po kailangan ng pamilya Duterte ang kanila pong sinasabing pagtingin o concern o o pangangalaga na manggagaling sa embassy. Sila mismo ang pamilya. Ang gusto nila sila lang. Dahil mahirap na baka may mangyari hindi maganda sa dating Pangulong Duterte. Ibang klase, no? Kung ito po ay may katotohanan, nakapasok po ito nang wala man lang po kasamang pamilya
si dating Pangulong Duterte nanahan doon. Nakapasok ito ng separate. Ibang klase, mga kabayan. Napakalakas. At labag ito sa proseso ng ICC. Kung yung pamilya ng pamilya na mismo ng dating Pangulong Duterte, hirap na hirap makapasok lahat. Yung si Ma'am Hanilet nga, pinagbawalan pang papasukin sa ICC. Nakapagtataka, mga kabayan. Kaya nagbanta po ang ating Vice President kung merong masamang mangyari sa ating dating Pangulong Duterte. Di po ba? Ito po ay isang paglabag sa karapatan po ng pamilya Duterte. Mga kababayan, paglabag po ito sa karapatan nila. Hindi ka man lang nagpasintabi. Wala ka man lang kaabog-abog. Bigla ka na lang papasok. Ibang klase kayo. Samantalang ang dating Pangulong Duterte, wala na ka-concern ang pamahalaan natin. Hindi po ba? Yung hinihiling na nga lang ng pamilya para maalaga ang mabuti ng pamilya, kahit nga sa embassy, sa embahada ng Pilipinas, doon ilagay ang dating Pangulong Duterte. Hirap na hirap ipagbigyan. Hirap na hirap pagbigyan. Kahit na lang mismo doon sa facility ng embassy natin sa Netherlands. Hindi po ba? At pagdating, kung ito'y maaprobahan dahil sa kanyang katandaan at mga sakit, ay mabigyan ng kahit papaano interim release, ayaw pa ngang tanggapin ng Pilipinas. Ibang klase. Anong klaseng gobyerno meron tayo pagdating po sa mga sinasabi po pagkalinga sa isang Pilipino? Ito Pilipino ito. Pilipino. Dating Pangulo. Pero ganito ang binibigay po nila na trato sa isang dating Pangulo, mga kababayan, na nagbigay po ng kabutihan sa bansang Pilipinas. Samantalang itong Pangulo ngayon, wala pang naipagmamalaki na binibigay na kagandahan o maipagmamalaki niya sa ating mga Pilipino. Wala pa. Maliban po sa korupsyon, pamumulitika, pulburon at coke. Yan po ang kanya pong legasiya. Pero grabe po manggipit. Pero sa panggigipit, maaasahan mo ang pamahalaan ngayon sa panggigipit. Hindi kaya? Grabe. Kaya po ang pamilya po ay masamang kalooban ng pamilya Duterte sa ginagawa po ng pamahalaan, mga kababayan. Talagang ibang klase po. May pagka-diktador po yata talaga. Pagka ginusto, wala nang kailangan hindi na kailangan magpaalam. Basta pag ginusto nila, gusto nila. Ibang klase itong gobyerno na ito. At siyempre po, magtataka po diyan ang pamilya, bakit mo bibisitahin yan? At bakit mo i-check? Bakit mo i-check ang dating Pangulong Duterte? Bakit? Yan ang malaking question eh. Bakit nyo pinasukan nang walang kaalam-alam ang pamilya? Hindi po ba? Kaya nakakagulat po ito, mga kabayan. Nakakagulat. Tingnan po natin, mga tambay, at abangan po natin ang mga susunod po na mangyayari. At sana po walang masamang mangyari sa ating dating Pangulong Duterte, mga kababayan. Yan din po ang banta ng ating Vice President. Kung meron masamang mangyayari sa dating Pangulong Duterte, ay siyempre po, nahandyan po ang galit ng pamilya Duterte, lalong-lalo po sa ginagawa po panggigipit ng administrasyon po ni BBM. Ibang klase po itong Pangulo na ito. Kahanga-hanga po ito. At ito po'y kasaysayan. Kahanga-hanga po ito sa mga tao na baluktot ang paniniwala, mga kababayan. Maraming salamat po sa nakagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po, mga kababayan, sa mga subscribers po natin. Maraming salamat po. At sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At sa mga nagbibigay po ng tulong, thank you po sa inyo. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyong lahat. At syempre po, mga kababayan, sa mga comment, like, share, and subscribe. Thank you rin po. At yung panalangin at dasal po natin, dire-diretso lang po, mga kababayan. Isama po natin sa ating mga dasal
ang pamilya Duterte, ang Vice President, lalong-lalo siyempre po ang ating dating Pangulong Duterte, na maingatan po sila at madugtungan pa po ang kanyang buhay at kalakasan at makalabas na po at makauwi sa ating bansa sa lalong mabilis, mga kababayan. Thank you po sa dasal, mga kababayan. At ganoon din po, mga kababayan, tayo po yung magdasal para po sa atin, kaya kaligtasan at sa ating buong sambahanan. Maraming salamat po, mga tambay. Ingat-ingat po tayo. Bye-bye.